Kabilang ang isang senior citizen sa 13 sugatan sa naaksidenteng bus sa NLEX kagabi. Suspendido ang 6 na unit ng kumpanya ng bus. Saksi si Joseph Moro. Sa gilid ng bus na nawasak ang huso, napakagulgol ang mga pasaherong ito sa bahagi ng NLEX southbound sa Valenzuela City pasado alas 7:30 kagabi. Ayon sa mga pulis, mula Angat, Bulacan, bumabiyahe ang bus papuntang monumento sa Caloocan na madisgrasya ito. Nag-bird siya ng kaliwa para hindi niya mabangga sana itong dump truck. Kaso nga lang, meron close van na nandun sa third lane na nabangga niya una. At pagkabangga niya nito, kumabig naman pa kanan hanggang sa dire-diretso nabangga niya yung puwitan ng dump truck. Sa sobrang tulin lang po niya yung nakita namin na kamalian ng bus driver. Yung bus driver sobrang reckless talaga. Ang bilis niyang magpatakbo. So I was sleeping kasi and then yun may narinig na lang ako ng malakas na sunog. Tapos ayun, napasag na yung mga salamin. And sobrang bilis ng pangyayari. 13 ang nasugatan, kabilang ang konduktor ng bus. Isang pasahero nagalusan sa kamay at paa at ang 83 anyos na babaeng dinala sa ospital dahil nasugatan sa mata. Sinapak po nila yung bintana, tsaka po sila nagsibabaan. Ayun po, nagtakbo na po sila, bumaba na sila ng bus. As po yung mga naipit po, tumatagal pa po bago makalabas. Inisyohan ng show cause order ng LTFRB ang operator na nadisgrasyang bus. 30 araw ding suspendido ang 6 na unit ng kumpanya ng bus. Tuloy ang biyahe ng iba pa, lalo't maraming pasahero ngayong Holy Week. Napaka-grabe po ng pagmamanehong ginawa ng driver. At kailangan po talaga maparusahan both yung operator at yung driver. Lumanggi magbigay ng pahayag ang bus driver at kinatawan ng bus company pero nakipag-areglo na raw sila sa mga sugatang pasahero. Ang sabi ng company ng bus, willing silang sagutin kung ano man yung mga gastusin ng mga biktima na nasa ospital. Aminado ang LTFRB, mahirap i-monitor yung mga kaskaserong bus lalo na sa mga malalayong probinsya. Ang magagawa nito, balaan ang mga operator. Extraordinary diligence ang kinakailangan. Kaya nga, kapag kami mga ganyang problema, tumatama sa operator yan. Hindi pwedeng, matagal ko nang pinagalitan yan. Ayaw sumunod, hindi pwedeng gano'n ang sagot niyan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng operator at driver ng mga sangkot na sasakyan. Sa Pilipinas, may batas na nag-uutos ng paglalagay ng speed limiter sa public utility vehicles at ilang klase ng sasakyan. Pero sabi ng DOTR, hindi gaano na ipatutupad ito. Merong ganung requirements, merong ganung mga teknolohiya, pero alam naman natin, unang-una, mahal yung mga ganyang teknolohiya. No? At hindi naman talaga yan ini-enforce sa atin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.